Chong, magbibigay impormasyon kahit saan man. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR FM. Pagkatao'y huhubugin, moralidad at pagpapahalaga. ating tutuklasin. Asignaturang hatid ay pagbabago, ESP, edukasyon sa pagpapakatao. edukasyon sa pagpapakatao. Tumutok sa ating istasyon, DWDR-FM 106.3 Dance Radio. Ang silid-aralan sa radyo. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ginigiliw kong mag-aaral mula sa ikapitong baitang na nag-aaral sa kani-kanilang tahanan gamit ang radyo. At sa mga magulang na katuwang natin sa pagpanday ng kaalaman ng kanilang mga anak. Handa na ba kayo upang tuklasin ang panibagong aralin sa edukasyon sa pagpapakatao para sa oras na ito? Opo, ma'am! Tara na at matuto. Ako si Teacher Maylene S. Ballesteros, kaisa sa layunin ng DepEd, sulong edukalidad. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay atin munang balikan ang nakaraang leksyon. Noong nakaraang module ay tinalakay natin ang tungkol sa isip at kilos loob. Ngayon ay muli nating balikan ang mga mahahalagang bagay tungkol dito. Naalala niyo pa ba kung ano ang pagkakaiba ng isip at kilos loob? Ma'am, ang isip po ay ginagamit upang unawain ang mga naririnig, nakikita, at ang mga bagay na pumapasok sa ating isipan. Samantalang, ang kilos loob naman po ay ginagamit ng tao upang pumili, magpasya, at gumawa. Magaling! Natutuwa naman ako at naalala niyo pa ang ating mga napag-aralan noong nakaraang linggo. Gamit ang isip, umuunawa ang tao upang malaman niya ang mabuti. May kasabihan nga tayo na madaling maging tao, ngunit mahirap magpakatao. Kailangang gamitin natin sa tama ang isip at dapat nakikita rin sa ating paggawa. Natatandaan niyo pa ba kung ano ang pagkakatulad ng tao, halaman at hayop? Opo, ma'am. Tandang-tanda ko pa po. Lahat sila ay nilikha ng Diyos na nangangailangan ng pag-aaruga upang sila ay lumaki, kumilos at dumami. At ang tao ang nakahihigit sa lahat ng nabanggit. Napakahusay, nilikha tayo ng Diyos na nakahihigit sa lahat upang pangalagaan ang kanyang mga nilikha. Dahil ang tao ay may kakayahan at talento na dahilan ng kanyang pagiging dakila. Halika't samahan niyo ako sa ating pag-aaral tungkol sa ang kaugnayan ng konsensya sa likas na batas moral. Naniniwala ako na magkakaroon kayo ng karagdagang impormasyon, linaw o kaalaman pagkatapos ng ating RBI lesson ngayong oras na ito. Dapat hawak nyo na ang inyong learning activity sheet at sulatang papel, ballpen o panulat. At higit sa lahat ay handa ang puso at bukas ang isip upang makinig at matuto. Handa na ba kayo mga anak? Opo, ma'am! Handang-handa na po kami. Mabuti kung ganon. Sa araling ito ay inaasahan na nakikilala na natatang sa tao ang likas na batas moral dahil ang pagtungo sa kabutihan ay may kamalayan at kalayaan. Ang unang prinsipyo nito ay likas sa tao na dapat gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Ngayon ay palawakin natin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng pagtatalakay sa ating paksa. Naunawaan ba mga anak? Opo, ma'am! Mabuti naman kung ganon. Inaasahan ko ang inyong aktibong pagsunod at pagsagot sa bawat gawain ng ating aralin.
Batid kong alam nyo na malaki ang ginagampanan ng konsensya sa inyong buhay. Opo, ma'am. Dahil ang konsensya ang nagdidikta kung ano ang masama at mabuting gawin. Tama, dito nakasalalay ang paghubog sa pagkatao ng bawat individual. Upang magkaroon kayo ng ideya kung ano nga ba ang kaugnayan ng konsensya sa batas moral, pakinggan ninyong mabuti ang unang sitwasyon. Anak ko, dalhin mo nga itong pera kay Aling Nena. Bayaran mo ang inutang kong karne sa kanya noong isang araw. Magkano po iyan, inay? 300, anak. Sige po, Nay. Dadalhin ko na po. Salamat, anak. Mag-ingat ka. Pre, saan ang punta mo? Pupunta ako kay Aling Nena para bayaran ang karne na kinuha ni nanay nung isang araw. Ganun ba? Nagyayaya kasi si Louie na mamasyal sa kabilang baryo. Gusto mo bang sumama? May inuutos pa kasi si nanay at saka wala akong pera. Naku, pare, pwede mo namang sabihin sa nanay mo na ibinigay na kay Aling Nenang bayad ng karne. Gamitin mo na muna ang hawak mong pera. Oo nga pare, kaso magagalit ang nanay kapag malalaman niya na ginastos ko ang perang pambayad kay Aling Nena. Pasensya na pare, pero di ako makakasama sa inyo. Sige, mauna na ako. Ikaw ang bahala, pare. Hayan, tama ba ang ginawa ni Edward, mga anak? Opo, ma'am. Mas pinili po niya na gawin ang tama kaysa magpadala sa tukso ng kanyang kaibigan. Magaling! Ano kaya ang nag-udyok kay Edward na mas piliin ang gumawa ng mabuti? Ang kanyang konsensya po, ma'am. Tumpak! Ayon sa mga nakatatanda, mayroong 2 katauhan sa inyong tabi. Isa sa inyong kanan at isa sa kaliwa. Pareho silang nagsisikap impluwensyahan ka kung pipiliin mo ang mabuti ba o masama. Kapag pinili mo ang masama, sinusunod mo ang katauhan na nasa iyong kaliwa. Kapag pinili mo naman ang mabuti, sinusunod mo ang katauhan sa iyong kanan. Kagaya ni Edward, pinili niya ang katauhan niya sa kanan. Narinig niyo na ba ang katagang malinis ang konsensya ko o kaya naman hindi maaatim ng konsensya? Opo, ma'am. Minsan, narinig ko na ito. Nabanggit ng pinsan ko noong pinaghihinalaan siya ng kanyang kaibigan na kumuha ng kanyang wallet. Tama! Madalas nating naririnig ito sa ibang tao kapag tingin nila ay hindi naman nila ginawa ang isang bagay na labag sa batas moral. Matanong ko nga kayo mga anak, ano nga ba ang konsensya? Ma'am, ang konsensya po ay nangangahulugang knowledge o kaalaman. Tama! Ang tao ay biniyayaan ng kakayahan na kumilala ng mabuti o masama. At ang kakayahang ito ay tinatawag na konsensya. Ito ay munting tinig sa loob ng tao. Ito ang nagbibigay payo at nag-uutos sa tao sa gitna ng isang moral na pagpapasya kung paano kumilos sa isang konkretong sitwasyon. Ma'am, paano ba nalalaman ng konsensya ang tama at mali? Napakahusay na tanong. Patunay lamang na nakikinig kayo sa ating aralin. Ibinabatay ng konsensya ang pagsukat o paghusga ng kilos sa objektibong pamantayan ng batas moral. Ito ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang maging gabay sa pagkilala ng mabuti at masama. Likas na mayroon sa isang tao ang batas moral at ng panggana ng kanyang konsensya. Kaya nga maging ang isang bata na kulang sa kaalaman ay maaaring kumilos ayon sa batas moral at ng kanyang konsensya. Maaari ba kayong magbahagi kung paano ninyo nasasabing tama ang isang kilos samantalang mali ang isa? Ma'am, isang magandang halimbawa nito ay noong tinulungan ko po ang aking matalik na kaibigan na gawin ang kanyang takdang aralin sa pamamagitan ng pagpapakopya sa aking mga sagot. Magaling!
tama na tinulungan mo ang iyong kaibigan, ngunit mali na ipakopya mo ang iyong mga sagot. Mas nakabubuti sana kung tinuruan mo na lamang siya sa pagsagot sa halip na ipakopya ito. Tandaan mga anak, sa pamamagitan ng batas moral, ang tao ay may kakayahang kumilala ng mabuti at masama. Hindi kailangang pumasok ang isang tao sa paaralan upang matutuhan o malaman ang batas na ito. Dahil nakaukit na ito sa pagkatao ng isang individual, kaya't ang unang prinsipyo nito ay likas sa tao na dapat gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Nabanggit noong nakaraang linggo ang tungkol sa pagkakatulad at pagkakaiba ng tao, hayop at halaman. Natatandaan mo ba mga anak? Opo, ma'am. Ang tao ang nakahihigit sa lahat dahil nilikha siya ng Diyos na may isip at kilos loob. Mahusay! Ang tao ang natatanging nilalang na nararapat tumanggap ng batas mula sa Diyos. Ito ay dahil kailangan niyang pamahalaan ang kanyang kilos sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kalayaan at kilos loob. Labis akong nagagalak sa inyong aktibong pakikilhok sa ating pag-aaral sa Radyo Eskwela. Bago tayo magpatuloy, narito ang isang paalala. Amazing tips sa pag-aaral ngayong new normal. Una, matulog sa tamang oras. Siguraduhin mula 7 hanggang 8 oras ang iyong pagtulog. Sapat na iyan upang gumana ng maayos ang utak upang makapag-isip. Siguradong good day ka, kaibigan. Ikalawa, magtala o gumawa ng sariling schedule. Mahalaga ang time management, kaibigan. Itala ang mga subject na kinakailangan mong pag-aralan sa buong araw. Maglaan ng oras para sa mga ito. Ikatlo, pumili ng lugar sa iyong pag-aaral. Focus. Kailangan mo yan. Kaya nararapat na komportable At tahimik na lugar ang iyong kalalagyan. Huwag rin kalilimutang ipahinga ang utak. Find time to relax upang handa kang muling mag-aral kinabukasan. At iyan ang ating amazing tips, kaibigan. Kahit new normal, tuloy pa rin ang pag-aaral. Isang paalala mula sa edukasyon sa pagpapakatao learning area at ng himpilang ito. Kayo'y nakikinig sa edukasyon sa pagpapakatao grade 7 kasama si Teacher Nylene S. Ballesteros. Ako'y nagbabalik. Naniniwala akong naintindihan niyo na ang ating paksa sa araw na ito. Dumako na tayo sa unang gawain. Narito ang panuto. Kilalanin kung anong salita ang tumutukoy sa bawat pangungusap. Hanapin ang tamang sagot sa kahon at isulat ang letra ng inyong sagot sa sagutang papel. Una, ito ay ang kakayahan ng tao na kumilala ng mabuti at masama. Ano ang inyong sagot? Ma'am, konsensya po. Tama. Ang konsensya ay gumagana kung ang gawa, pag-iisip at pananalita ng isang tao ay sumasang-ayon sa pamantayan ng mabuti at masama. Ikalawa, ito ay likas sa tao mula sa pagkasilang dahil sa kanyang kakayahan. Ano ang tawag dito? Ma'am, ang likas na batas moral po. Tumpak! Ang likas na batas moral ay ipinagkaloob sa tao noong siya ay likhain ng Diyos. Dumako naman tayo sa ikatlong tanong. Ano ang kahulugan ng konsensya? Ma'am, ang ibig sabihin po ng konsensya ay kaalaman o knowledge. Magaling! Ang bagay na ito ay ibinigay sa tao upang magkaroon siya ng kakayahang kumilala ng tama o mali. Ika-4 na tanong. Ano naman ang tawag sa batas na namamahala sa tao na nakabatay sa katotohanan? Objektibo po, ma'am. Magaling! Objektibo, kagaya na lamang ng 10 utos ng Diyos na nakalimbag sa banal na kasulatan o Biblia.
At ang ikalimang pahayag, ang batas na ito ay mananatiling iiral dahil ito ay permanente. Ano ang inyong sagot? Walang hanggan po, ma'am. Tama! Ang batas na ito ay walang katapusan at walang kamatayan dahil ito ay permanente. Ngayon at natapos na natin ang unang gawain mga anak, ay maaari nyo nang ipagpatuloy ang pagsagot sa gawain 1B. Basahin lamang ng mabuti ang mga pangungusap. Isulat ang T kung ito ay tama at M naman kung mali. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang sagutin ito. Maliwanag ba? Opo, ma'am! Ngunit bago natin ipagpatuloy, narito muna ang isang paalala. Uy classmate, natapos mo na ang mga output natin para sa linggong ito? Ay oo, ready na akong magpasa ng mga output ko. Ang galing mo naman classmate! Ako rin natapos ko na. Ginabayan kaya ako ni nanay sa mga aralin natin sa modules. Ako ring classmate. Buti na lang, kung hindi available si nanay at tatay, maaari ring kontakin ang mga subject teachers natin. May mga contact numbers sila na kasama sa ating learning kits. Tama ka, Frenny. Kahit hindi natin sila nakikita, handang tumulong ang mga guro natin sa Doña Aurora National High School, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Tunay ngang tuloy pa rin ang pag-aaral, classmate. At kalidad na edukasyon pa rin ang hatid sa atin. Walang hadlang sa ating pag-aaral. Kalidad na edukasyon ay isulong. Mga guro'y handang tumulong. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Doña Aurora National High School at ng istasyong ito. Kayo'y nakikinig sa edukasyon sa pagpapakatao grade 7 kasama si Teacher Nylene S. Ballesteros. Ako'y muling babalik para sa ating ikalawang gawain, basahin at unawain ang bawat sitwasyon at isulat ang sagot sa sagutang papel. Narito ang sitwasyon. Si Roland ay isang magaling na mag-aaral. Siya ang may pinakamataas na grado sa kanilang klase. Isang araw, sila ay binigyan ng biglaang pagsusulit. Dahil hindi nakapaghanda ang lahat, napilitan ang ibang kaklase ni Ronald na mangopya sa katabi na naging dahilan ng mas mataas na score kaysa kay Roland. Nagulat ang kanilang guro sa naging resulta ng kanilang pagsusulit. Kaya tinanong si Roland kung ano ang dahilan. Kung ikaw si Roland, ano ang iyong isasagot? Kung ako po si Roland, sasabihin ko ang totoo na nagkopyahan ng aking mga kaklase at aaminin ko rin na hindi ako nakapaghanda sa aming pagsusulit. Tama! Sabihin dapat ang totoo sa iyong guro at aminin din ang iyong naging pagkukulang kaya nakakuha ng mababang marka. Ano naman ang inyong naging batayan sa pagpapasya? Ma'am, unang-una po ay dapat isipin natin at isaalang-alang kung ano ang nakabubuti sa lahat. Magaling! Isipin lagi kung ano ang magiging bunga o resulta ng iyong kilos at pasya. Base sa iyong naging pasya, ano ang kaugnayan ng likas na batas moral at konsensya? Ma'am, ang likas na batas moral at konsensya ay parehong nagbibigay karapatan at kakayahan sa isang tao na mamili kung siya ay gagawa ng masama o mabuti. Gaya na lamang ni Roland, mas pinili niya ang makakuha ng mababang marka sa kanilang pagsusulit kaysa sa gayahin ang kanyang mga kaklase na mangopya sa katabi. Magaling! Laging tandaan mga anak, gawin mong gabay ang iyong konsensya kung ikaw ay nahaharap sa isang mahalagang pagpapasya. Di ko malaman anong dapat kong gawin na daya ng puso ko, kaya mahal ko na siya. Tamang gawin, hirap kong sundin, di ko gustong
Biblia lang paakay. Mahirap lumaya sa puso kong mapandaya. Maling pa siya'y parang tama, si Jehovah'ng lakas ko. Ang sabi niya, mahal ka at di ka iiwan. Sa'kin ay magtiwala, tulong ko'y ilalaan. Mahalaga ang bawat pasya, kaya't gawin ito ng tama. Ating puso, hikayatin natin, huwag itong hahayaan. Ingatan, to ay buhay. Ang pasyang pinili ko, nais to ni Jehovah. Hamon man para sa'kin, si Jehovah ang tumulong. Sabay-sabay nating gawin ang panghuling gawain sa inyong learning activity sheet, ang ikatlong gawain. Masdang mabuti ang larawan na nasa inyong mga module. Bilang mag-aaral, gagawin mo rin ba ang pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan? Opo, ma'am. May makakita man sa iyo o wala, ay dapat lamang na itapon ito sa tamang lalagyan. Tama! Paano naman kung nagkataon na wala kang makitang basurahan at wala kang mapagtapunan ng iyong pinagkainan? Ma'am, ilalagay ko po muna ito sa loob ng aking bag. O di kaya'y hahawakan muna hanggang sa makahanap ng basurahan. Magaling! Labis akong nagagalak sapagkat batay sa inyong mga sagot ay tunay ngang kayo'y natuto. Binabati ko kayo mga anak. Bago tayo magtapos sa ating aralin, balikan nga natin ang ating mga napag-aralan. Laging tandaan mga anak, ang bahagi ng buhay ng tao ang gumagawa ng pasya araw-araw. Mula sa paggising sa umaga, magsisimula na ang maghapong pagpapasya. Babangon na o hindi pa, magmo-module o maglalaro ng online games, kakain na o mamaya pa. Ay ilan lamang sa mga pagpapasyang ito na kailangang dapat isipin kung makabubuti ba o makasasama. Ang tao ay may kakayahang magtakda ng layunin para sa sariling buhay at gumawa upang makamit ito. Natatandaan niyo pa ba kung ano ang kaugnayan ng konsensya sa likas na batas moral mga anak? Opo, ma'am. Natatandaan po namin. Ang konsensya ang tawag sa kakayahan ng isang taong kumilala ng mabuti at masama. Sa kabilang banda naman, ang likas na batas moral ay tumutukoy sa batas kung saan makakayang gumawa ng kabutihan o kasamaan ang isang tao. Mahusay, palakpakan ang inyong mga sarili. Para sa huling bahagi ng ating pag-aaral sa Radyo Eskwela, alamin natin ang inyong natutuhan sa pamamagitan ng isang maikling pagsusulit. Dugtungan lamang ang bawat patlang upang mabuo ang pangungusap. Handa na ba kayo? Handang-handa na po kami, ma'am. Ang tao ay biniyayaan ng kakayahang kumilala ng mabuti o masama. Ang kakayahan na ito ay tinatawag na patlang. Konsensya, ma'am. Tama! Ang likas na batas moral ay ibinigay sa tao noong siya ay likhain. Kung kaya't siya ay nakikibahagi sa patlang at patlang ng Diyos. Siya po ay nakikibahagi sa karunungan at kabutihan ng Diyos, ma'am. Magaling! At dahil sa kalayaan, tayo
tayo ay nakagagawa ng patlang o patlang. Mabuti o masama po, ma'am? Tumpak. Tunay ngang natuto kayo, mga anak. Ngayon naman ay susubukin natin kung may natutuhan kayo sa ating paksa ngayong araw na ito. Ang kaugnayan ng konsensya sa likas na batas moral. Nais kong ibahagi ninyo kung ano ang inyong mga natutuhan tungkol sa ating aralin. Ma'am, ang natutunan ko sa araling ito ay ang likas na batas moral na ibinigay sa tao noong siya ay likhaing Diyos. Kung kaya't ang lahat ng tao ay biniyayaan ng kakayahan na kumilala ng mabuti o masama. Napakahusay! Tunay ngang naunawaan ninyo ang ating aralin, mga anak. Isa na namang leksyon ang ating natapos. Binabati ko kayo, mga ginigiliw kong mag-aaral, dahil napagtagumpayan nyo ito. Paalala, huwag kalilimutang ipasa ang inyong mga sagutang papel sa inyong guro upang maiwasto ito. Inaasahan ko rin sa mga susunod nating pagsasama para sa ating aralin ay patuloy ang inyong aktibong pagsunod at pakikinig sa ating Radyo Eskwela. Muli, ako ang inyong guro, Teacher Maylene S. Ballesteros. Nagpapaalam ngunit magbabalik sa mga susunod na araw upang muli kayong makasama sa ating paglalakbay para sa mga bagong kaalaman. Kung kayo ay may katanungan sa natapos na aralin, ay i-text o tawagan ang inyong guro sa ESP sa numerong nasa inyong learning kit o dili kaya'y i-chat sa kanyang messenger account. Maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam! Pagkatao'y huhubugin. Moralidad at pagpapahalaga. Ating tutuklasin. Asignaturang hatid ay pagbabago. ESP, edukasyon sa pagpapakatao. Edukasyon sa pagpapakatao. Tumutok sa ating istasyon. DWDR-FM 106.3 Dance Radio. Ang silid-aralan sa radyo. Hello? Sige ma'am, naririnig kita. Naririnig mo na ako, Sir Arthur? Okay. Okay. Isang malamig na umaga sa ating lahat. Bago tayo magsimula sa ating live discussion, nais ko po munang batiin ang ating buting OIC ng Doña Aurora, Sir Rodrigo V. Pascua, ang ating minamahal na Assistant Principal, Ma'am Ruby R. Guillermo, mga kapwa ko guro na narito sa school at saka yung mga naka-work from home ngayon. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang malamig na umaga sa ating lahat. Alam ko mahangin po dyan sa labas. At binabati ko rin po lalong-lalo ng aming gwapong-gwapong head teacher. At lahat po ng mga head teacher ng iba't ibang department. Good morning po, Sir Ferdinand Del Rosario. Kasama ko rin po ngayong umaga ang poging-poging si Sir Arthur and Ma'am Stella Respicio. Okay, nais ko ring batiin ang aking mga estudyante from grade 7 Lapu-Lapu, grade 7 Jacinto, and grade 7 Aguinaldo. Magandang umaga sa inyong mga anak. Okay? Sir Arthur and Ma'am Stella, batiin nyo ng inyong mga estudyante. Okay, good morning sa ating lahat. Hindi lang po dyan sa labas ang malamig. Malamig na malamig din po. Parang Antarctica rin dito sa amin, dito sa Radio Booth. Okay, so good morning sa aking mga
mga estudyante, sa aking mga mag-aaral ng 7 Luna, 7 Soliman, at sa aking pinakamamahal na advisory class, 7 Mabini. So, sana tumutok kayo hanggang matapos itong ating live discussion ngayon para mas lalo nyong maintindihan ang ating paksa sa araw na ito. So, yon mga anak. So, mamaya magche-check ako kung sino yung mga naka-join dahil sinanirelay ko naman sa inyo sa ating GC na kailangan ko ng proof of your attendance. Yes. Diba? Take pictures habang kayo ay nakikinig sa live discussion o nagjo-join dito sa ating live discussion sa pamamagitan ng pagsagot sa aming mga tanong mamaya sa talakayang ito. Sir Okay. Arthur. Okay, good morning Ma'am Estela. Ma'am Eileen, good morning. Morning, sir. Sa lahat ng mga magulang na nakikinig ngayon, nanonood, good morning po sa inyong lahat and advance Merry Christmas. Wow, oo nga. Ramdam ko na ang simoy ng Pasko, sir. Malamig na sa labas. Okay, so ako ang Oo, unang dito bumati rin sa sa inyo. loob. Huwag niyong kalimutan, ako ang unang bumati sa inyo ng Merry Christmas. December 1 na, oo nga. Kaya huwag niyong kalimutan pag nagtitimpla na kayo, nagluluto na kayo ng handa niyo. Masyado pang maaga, sir, para magluto. Okay. Okay. Okay lang Ma'am Eileen, may Okay. problema dyan? So, okay na, sir. So, ang ating paksa ngayong oras na ito, ang kaugnayan ng konsensya sa likas na batas moral. Okay, so napakaganda ng ating topic ngayong oras na ito para sa ESP 7. Okay? Para sa ating layunin, ibibigay sa atin ito ni Ma'am Stella. Yan. Okay? So, ang ating layunin sa araw na ito ay nakikilala na natatangi sa tao ang likas na batas moral dahil ang patungo sa kabutihan ay may kamalayan at kalayaan. Ang unang prinsipyo nito ay likas sa tao na dapat gawin ang mabuti at iwasan ang masama. So, yun yung dapat nating makamit sa araw na ito. Okay. So, maraming salamat, Ma'am Stella. So, bago tayo dumako sa ating pinakapaksa ngayong oras na ito, tingnan nga natin kung naalala nyo pa yung ating lesson last week. So, ibibigay sa atin ni Ma'am Stella kung ano yung mga napag-aralan natin nung first week sa ESP 7. Okay. So, mga anak, ano nga ba ang ating paksa? Sige nga, tingnan ko nga kung may magko-comment. Yes, ano yung Pwede paksa nyo- natin nung week 1? Pwede nyong i-comment kung Comment ano yung paksa natin last week. O, yan. Ang bilis May sumagot, ma'am. Si Pia Mona. Wow, very good, Pia Mona. Anong section si Pia Mona? Walang ano. O, sabi ni Pia Mona, isip at kilos loob. Very good. Okay, very good. So, natutuwa naman ako at meron kayong naintindihan at natutunan o naalala man lang ang ating paksa noong week 1. Okay, so, ang isip ay ang kakayahang alamin ang diwa at buod ng isang bagay. Ito rin ay may kapangyarihang manghusga, mga tuwiran, magsusi, mag-alala at umunawa ng kahulugan ng bagay. Yan yung kahulugan ng ating isip. So meron din tayong nabanggit na 5 katangian ng isip. Ito ang katalinuhan o intellect, katwiran o reason, intelektual na kamalayan, konsensya at intelektual na memorya. Okay, yan ang ating 5 katangian ng isip. Meron din tayong tinatawag na kilos loob. Okay, so ang kilos loob ay umaasa sa isip kaya't sa paghuhusga ng isip ay sumusunod ang malayang pagnanais ng kilos loob.
ibinibigay ng isip ang katwiran bilang isang kakayahang maimpluwensyahan ang kilos loob. So lagi nating tandaan na laging magkaugnay ang ating isip at kilos loob. Lagi sanang kung ano yung sinasabi ng isip, yun din ang gagawin ni kilos loob. Okay, so dapat laging tama ang iniisip para laging tama rin si kilos loob. So yan ang ating paksa noong week 1. So Ayan. dumako na tayo. Saan? Okay. Maraming salamat, Ma'am Stella. Okay. So, ang isip at kilos loob ay may connection din sa ating pag-aaral ngayong week 2. Ang kaugnayan ng konsensya sa likas na batas moral. Kung ang isip at kilos loob ay magkakambal, sa ating paksa ngayon, ang konsensya din at ang likas na batas moral ay magkakambal din. Hindi pwedeng magkahiwalay ang dalawang yan. Okay. So, akin namang ibibigay ang introduction para sa ating paksa. Sa paksang ito, ating tatalakayin kung ano ba ang kaugnayan ng konsensya sa likas na batas moral at ang mga halimbawa nito. So, ang ating konsensya ay ang boses na tayo lamang ang makakarinig na nagsasabi kung ang isang bagay o desisyon na ating gagawin ay tama ba o mali. Okay. Bukod rito, atin ring mararamdaman agad ang pakiramdam kung tama nga ba o mali ang ating mga ginagawa. Samantala naman, ang likas na batas moral ay isang konsepto na kung saan kahit hindi nakasulat sa batas, alam na natin na mali o tama ang isang bagay. Okay. Ano nga ba ang konsensya? At ano ang papel na ginagampanan ng ating konsensya sa ating buhay, Sir Arthur? Maaari ka bang magbigay o mag-share kung ano nga ba ang konsensya at ano ang papel na ginagampanan nito sa ating buhay? Okay, thank you, Mama Eileen. Narinig mo ba ako? Yes, sir. Yes, sir. So, bago tayo pumunta sa salitang konsensya, ay gusto kong bigyang diin yung konsepto ng likas na batas moral. Ang likas na batas moral ay lahat ng alam natin na tama at mali. Kusang lumalabas sa atin yon. Yes. Alam natin na mali, alam natin na tama ang isang bagay. Oo. Ang tawag doon, likas na batas moral. Kaya tinatawag na likas kasi kusang lumalabas sa atin. Oo. Hindi na kailangan ng abogado na magturo sa atin kung alin ang tama at alin ang mali. Yes. Kasi meron na tayo sa atin, likas na lumalabas sa atin na malaman kung alin ang tama, alin ang mali. Okay, so kapag tayo ay lumabag sa likas na batas moral, halimbawa, alam nating bawal pumatay. Oo. At pumatay ka, ikaw ay mababagabag. Magugulo ang iyong isip at damdamin. Makokonsensya. Ang tawag doon, konsensya. Oh. Halimbawa, pinatay mo ang nanay mo. Hindi ka makakakain. Hindi ka makatulog. Magiging malungkot ka. Binabagabag ng konsensya. Kaya yun ang connection ng likas na batas at konsensya. Kapag lumabag ka sa likas na batas moral, guguluhin ka ng konsensya. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog, malungkot ka. Pero, kapag lagi ka nang gumagawa ng masama, lagi ka nang pumapatay, darating ang panahon na kahit kapapatay mo pa lang isang tao, masarap ang kain mo, masarap ang tulog mo. Hindi ka na makukonsensya. Kasi Yan na yung sanay panahon. na. Masasanay ka na yung panahon na sinasabi nating nagkakaroon na ng kalyo.
ang iyong konsensya. Sa English ay callous conscience, sabi nga eh. So, Kaya ingatan natin ang ating mga konsensya. Kasi sabi nga nung ibang paniniwala dyan, tawag nila boses daw ng Diyos. Pero sa filosofiya, tawag natin dyan, is a normal reaction of the body. yes, Okay, sir. so yan lang. At sana, lagi nating pakinggan ang ating konsensya upang hindi tayo makakaroon ng kalyo. Dahil ang konsensya ay magsasabing mali ang ating ginawa. Kung tama ang ating ginawa, no comment ang konsensya. Hindi ka binabati ng very good, wala. Yes, Pero sir. pagka mali ang ginawa mo, sa aking sinasabi, you're wrong. Okay? So back to you, Ma'am Eileen. Okay, mukhang may gusto ring i-share si Ma'am Stella, sir. Kasi sir, itong bago pumasok itong si konsensya, sir, nakagawa ka na ng hindi, linabag mo na yung batas moral sa sarili mo, sir, di ba? Hindi ka pa makukonsensya kung wala ka pang ginawang masama. Yes. So, itong batas moral na ito napakahalaga sa atin. So, likas, from the word, likas na sa atin ito. Oo, So, lahat ng tao, bata, matanda, Yes. Amerikano, sa Arabo. pagkapanganak natin, sir, meron na itong batas moral na nasa atin. Kaya lang, hinuhubog itong batas moral sa atin habang tayo ay lumalaki. Diba, sir? So, kapag kasi sanggol pa yung isang tao, hindi pa niya, nasa kanya na yung batas moral na yan, kaya lang merong taong huhubog sa kanya kung ano yung tama at mali. Oo. Yan, ang unang-unang huhubog niyan ay ang ating mga magulang. 'Di ba? Okay, so ito, sa pamamagitan nito, sa paghubog sa atin ng pagpapaalam sa atin kung ano yung likas batas moral na ito, sa pagsasabi ng paghubog sa atin ng mga magulang, so nalalaman natin ang batas moral na ito na nasa atin na noong tayo ay pinanganak. So, papasok na ang konsensya dyan kapag linabag mo ang batas moral na nasa sa iyo. So, sa ating mga grade 7 learners, alam na natin kung ano ang tama at mali. Alam na namin na nahubog na kayo ng inyong mga magulang at ang mga guro na lamang ang pumapangalawa sa paghubog ng likas batas moral na ito. Kumbaga kami na rin ang isa sa mga nagpapaalala kung ano ang tama at mali. Okay, so yun yung point ko, sir. Ayun. So, maraming salamat, Ma'am Stella. Yun nga, kahit mga baby pa lamang tayo, kumbaga kapag kahit hindi pa natin alam ng isang baby kung ano ang tama at mali, 'di ba? Pero minsan nakakaintindi rin sila ma'am kapag sinabi mong Yes. bad yan anak, mali yan anak. Naintindihan din nila dahil likas na nga sa tao ang likas na batas moral. Yes. Yun nga. So habang lumalaki ang isang bata, nahuhubog siya unti-unti. Oo, kasi minsan kung nahahalata nyo yung isang bata nananakit na lang siya ng walang dahilan, 'di ba? Kasi hindi pa niya alam ang tama at mali. So, ikaw mismo na gumagabay sa kanya, ikaw yung maghuhubog sa kanya o magsasabi sa kanya kung ano ang tama at mali. Oo. Yun nga. Okay. So, paano nga ba natin malalaman kung mali o tama ang iyong ginawa? Paano nga ba nasasabing tama ang isang kilos samantalang mali naman ang isa? Okay? So, itong tanong ni Ma'am Eileen na ito ay maaari niyong sagutin mga anak. Oo. Sabi niya, paano nga ba nasasabing tama ang isang kilos samantalang mali ang isa? Bakit nga ba? Paano nga ba? Okay, Tingnan pwede nga na kayo natin. mag-comment sa ating chat box, comment box, kung ano yung ayan na, nasa screen. Paano nga ba nasasabing tamang isang kilos samantalang mali ang isa? Diba? So, nakakakita naman talaga tayo ng mga kilos na tama. At paano mo masasabing ito ay tama? At yung isa naman ay mali. Sinasabi mo pa nga ito, na minsan mali yung ginawa mo. Diba? Minsan nare-realize mo na lang, mali pala yung ginawa ko. Yes. Paano- May Wala sumagot pa. na ba? So, habang inaantay natin
Kailangan ko na bang kailangan na bang i-process ang mga sagot? Wala pa namang sumagot. So, paano nga ba masasabing tama? Okay, maaari kang magbigay muna, Ma'am Stella, ng... Okay. Halimbawa, sana, okay. So, gumawa ka na, masasabing tama ang 1 kilos para sa akin. Kung ang isang tao, halimbawa, may ginawa ako sa aking kapwa. Kung siya ay naging masaya sa doon sa ginawa ko sa kanya, as in yung tunay na masaya, meaning nakagawa ako ng tama sa aking kapwa. Oh, yan ma'am, may sumagot na. Sarah Litan ng 7 Newton. Perlita. Nahuli Si yata ako sila. Federita? Hindi ka nahuhuli din kasi sa akin yung net ko. Sir, pakibasa mo nga kasi nahuhuli kami dito Sarah Litan, 7 Ay, Newton. Sarah Litan. Ang sagot niya ay konsensya. Tama ka dyan. Kung ikaw ay nakukonsensya, ibig sabihin, mali yung ginawa mo. Okay, ganon kasi nga, sabi nga, yun sa ating lesson, kapag lumabag ka sa likas na batas, moral, gumawa ka ng mali, ayon sa iyong sariling pamantayan, ikaw ay makukonsensya, magiging magulo ang iyong damdamin, ang iyong isipan, at yung tinatawag nating konsensya. Guguluhin ka ng iyong konsensya. Yes, sir. Now, kahit hindi na wala nang magsasabi sa iyong kaibigan mo na mali yung ginawa mo, mararamdaman mo na mali yung ginawa mo. Kaya yung sinasabi mo Ayon sa dito sigaw ng ay iyong konsensya. mali. Okay, kung wala pang kalyo ang konsensya mo. Pero kung may kalyo ng konsensya mo, kahit pumatay ka ng 1,000 tao, hindi mo mararamdaman. Wala nang konsensya, sir, no? Nagkaroon na ng kalyo pag gano'n. Ayan. Sumagot din si Nicole Corpus, sir, ng 7 Archimedes. Sabi niya, kapag ito ay nagdulot ng mabuting resulta. So, maaring, ang sagot niya, nakagawa siya ng tama kapag nagdulot ito ng mabuting resulta sa ibang tao. Tama nga naman, sir. Pero delikado yata yan. Delikado yan. Hindi porke maganda yung resulta, ay mabuti. Tama na yung ginawa. No. Mabuting resulta, sir. Dapat mabuti muna yung ginawa para yung resulta ay tama. Kahit pa maganda yung resulta, kung masama yung paraan, mali yun. So, pwede bang sir? Ano ba? Nangopya siya. Ang resulta, mataas ang grade niya. Hindi pwede yun. Yumaman siya, pero paano ba yung paraan niya? Paano sa yumaman? masamang paraan. Yung tinatawag natin, the means justifies the end. Sabi nga So maganda yung resulta. Kung maganda ang paraan mo, automatic maganda na rin yung end, yung resulta. Yes, tama yung sinabi ni sir. Okay, kaya mag-iingat hindi porke maganda yung resulta, ay maganda na rin. Tama. Kaya ingatan mag-iingat tayo, hindi porke maganda yung ating punteriya, tingnan natin ang ating paraan. Yes, sir. So, Okay, yung paraan. tama naman yung sinabi ni sir. Sa mga ating mga mag-aaral, sir, related yung sinabi mong pangungopya, di ba? Oo, nakakuha ka, tuwang-tuwa ka. Maganda ang resulta. Nag-highest pa kasi, nga. yes, highest ka. Dalawa kayong highest nung nagpakopya sa'yo. Yun, kasi parang ang tingin mo ay maganda na yung ginawa mo. Pero, maling paraan pala yun. Makukonsensya ka, maguguluhan ka. Dapat sana is mas maganda siguro yung mag-review kayong dalawa. Walang kopyahan. Kapag mataas yung nakuha yung dalawa, mas masaya yung inyong pakiramdam. Kasi walang nangyaring kopyahan. Walang So, yun yung tama. Okay. Tamang kilos. So, mali naman yung 1 kilos siguro kung hindi ito nakapagdudulot ng magandang resulta sa ating kapwa. Isa pang halimbawa nito, ma'am, dalawa kayong magkaibigan. Yung kaibigan mo, hindi siya nakapag-review. Dahil ikaw na gusto mo siyang tulungan na para hindi bumagsak. Maganda yung intention mo na ayaw mo na bumagsak yung kaibigan mo. Pero mali na, pinakopya mo siya. Di ba, ma'am Stella? Yes. Yun. So,
Yun yung kung paano natin nasasabi na kung tama or mali ang isang kilos. Dahil ang konsensya, ayan. Dahil ang konsensya, ito yung munting tinig sa loob ng tao. Ang munting tinig na ito, hindi lamang nagsasabi na mabuting dapat gawin o ng masamang dapat iwasan, kundi nagpapahayag ng isang obligasyon na dapat natin gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Okay? Meron pa, Ma'am Stella and Sir Arthur, ayon sa mga nakatatanda, meron daw 2 uri ng katauhan sa ating tabi. Alam kong alam nyo na yon. Isa sa ating kanan at isa naman sa kaliwa. Sabi ng mga nakatatanda, Sir and Ma'am, kapag pinili mo daw ang masama, sinusunod mo daw ang katauhan mo sa iyong kaliwa. Kapag naman pinili mo gawin ang mabuti, sinusunod mo naman daw ang katauhan mo sa iyong kanan. Okay? So, magbibigay ako dito ng sitwasyon na kung saan kayo ang magpapasya kung sinusunod nga ba natin, kung dapat mo bang sundin ang iyong katauhan sa kanan or sa kaliwa. Yung taon sa kaliwa daw parang may sungay yung drawing na tao. Yes, parang bad angel. Naman sa kaliwa naman, sa kanan naman, angel. yung angel naman white, magandang pakpak. Yes, yun ang sabi ng mga matatanda, sir. Kasi ganun ang paraan nila magturo. Yes. Dinadaan nila sa religion. Yes, sir. Kasi nga wala pa naman silang strategy ng pagtuturo kundi ganun pa lang noon. Yes. Pero sa katotohanan, ang usapan dyan ay pagdidesisyon ng isang tao. Yes, sir. Kaya nga noon pa, talagang ang pagdidesisyon ng tao kung gagawa ng isang bagay ay isa ng usapin na dapat pinag-aaralan, na dapat tinututukan. Hanggang ngayon, mga bata, tinuturuan na rin paano magdesisyon. Kaya mga nakikinig dyan ng mga estudyante, makinig kayong mabuti para alam nyo ang inyong gagawin balang araw o kaya mamaya na. Baka mapasubo na kayo magdesisyon mamaya. Yes, sir. Actually, sir, may kaugnayan din yan sa ating isip, di ba? Kasi yung sinasabi nating left and right, actually, sabi ng mga matatanda, good angel and bad angel. Yun yung turo sa atin noon. Pero ang tunay dyan is yung ating isip ang gumagalaw dyan, sir. Nagdidesisyon. Diba? Nagdidesisyon. Kung kaya ano ba. mag-aral mabuti. Yes. Para yung desisyon ninyo ay Laging magiging tama. mabuti balang araw. O kaya mamaya na, mapasabak kayo ng pagdidesisyon mamaya. Yes. Dapat laging tama kasi ang hirap ituwid kapag naging mali na yung inyong desisyon. Diba? Okay, so magbibigay kami ng mga sitwasyon. And then, sabihin nyo kung sinusunod ba yung katauhan sa kaliwa or sa kanan, okay? Alin sa mga sumusunod na sitwasyon na sinusunod ang iyong katauhan sa kaliwa or sa kanan, okay? So, yan. So, good or evil. Kayo mismong magpapasya kung ano yung gusto nyo. Oo. So, i-comment lang ang inyong mga sagot sa comment section. Yes. Ayan. So, ito ay mga sitwasyon ng mga anak. So, ang makakasagot nito ay mapupunta sa performance ninyo. Points ng performance. Okay, ito ang unang sitwasyon. Okay. Nakapulot ka ng pera sa daan. Nagkataong may sakit ang iyong kapatid. Ano ang iyong gagawin? Di ba? So, anong pagpapasya ang iyong gagawin? Ano kaya ang pagpapasyang gagawin mo dito? Siyempre, nagkataong walang-wala ka din. Walang-wala kayo. Hirap na hirap kayo sa buhay. Tapos nagkasakit pa ang iyong kapatid.
ano kaya yung gagawin mo sa napulot mong pera sa daan? O di mag-comment na kayo sa ating chat box, comment box para sa inyong sagot. May sumagot na ba, Ma'am Eileen? Sabi ni Pia Mona, gagawin ko pa rin ang tama. So gagawin pa rin ang tama. Ano yung tamang gagawin? Oo. Ano kaya yung tamang gagawin? Ito ba ay, ang pera ba ay gagamitin mo para sa iyong kapatid, para magamot siya? O, sabi niya, ma'am, Oo. ibabalik daw niya ang pera, ma'am. Okay. Oo. Ibabalik daw niya yung pera. Ito ay napulot mo sa daan. Mm-mm. Paano mo ibabalik ang pera kung hindi mo naman kilala kung sino yung may-ari? Paano kapag wala siyang nakalagay na ID sa wallet? Kanino mo ibabalik ang pera? Meron bang sumagot, ma'am? Nahuhuli ang aking... Sabi ni John Mark, ma'am, hihintayin ko po yung nakahulog at isa sa uli ko po. Okay. Oo nga naman, ma'am. Tama nga naman. Maaaring yung nawalan ng pera, hahanapin niya. Yes. So, sa panahon natin ngayon, 'di ba, kapag nakapulot ka sa daan, wala siyang nakalagay na ID sa may wallet. Siyempre yung nakahulog nito, maghahanap 'yan. So, sa panahon ngayon, pwede mo namang i-post sa social media, 'di ba? Oo. Na may napulot Madalas, ka. nakakabasa ako sa mga post sa social media naman Yes. na pag nawalan siya, ipopost niya sa Oo, Facebook kasi- niya oo. Or ikaw na mismo na nakapulot, pwede mong i-post sa Facebook para then i-public mo para makita kung sino yung nakawala. Kaya lang, dapat alamin mo, bago mo naman ibigay yung pera, alamin mo kung siya talagang, talaga yung may-ari. yes. So, yun yung tamang paraan. Kasi halimbawa, eto, may sakit nga yung kapatid mo, maaaring maawa rin sa'yo siguro yung may-ari ng pera o yung may-ari ng napulot mo, maaari mong sabihin sa kanya. Malay mo, 'di ba? Matulungan ka rin niya. At matulungan ka pa dahil sa ginawa mo, baka mas matulungan ka pa ng ibang tao. Oo. 'Di ba? Kasi yung maganda yung iyong ginawa. So yun yung tamang paraan diyan sa sitwasyon na 'yan. Oh, Sir Arthur, may gusto ka Maalala ko mag-share? nga nung mga 10 years ago, hindi lang. May lumapit sa akin doon sa guardhouse noon. Nagtatanong sa akin, Sir, baka naman may naghahanap dyan ng susi na electronic. Sabi, may napulot kami, kaya lang 3,000 daw ang pangsaka. Aba, ako, nag-isip ako. Ginawa pang hanap buhay yung napulot. So sabi ko, hindi nakukonsensya ang mga to. No, sinasamantala, nananamantala. Kaya tingnan natin kung may pagkakataon na gano'n mapulot, laging tanungin ang sarili, ano bang tama? Yes. Okay. Huwag naman samantalahin. Yun, kahit na anong kailangan, kahit may kailangan ka sa buhay, lahat naman tayo Lahat tayo may kailangan sa buhay. Yes. Kung gaano kayaman, ganun karami ang kailangan. Oo. Yes. Okay? So, kahit mayaman, mahirap, nakapag-aral o hindi, lahat tayo nangangailangan. Pero, iisa pa rin ang point. Meron pa rin tama at may mali pa rin. Yes, sir. Okay, So, huwag lagi, kalimutan yan. yes, sir. Lagi nating tandaan na kahit walang-wala tayo at binigyan tayo ng pagsubok ng Diyos na ganito, nakapulot ka. Walang-wala ka, nakapulot ka. Alam mo ang tama at mali. Yes, parang pagsubok niya yun sa iyo kasi walang-wala ka. Pero malay natin, baka yun lang ay niya sa'yo, pagsubok niya sa'yo. At kapag gumawa ka ng tama, so yan na, bubuhos na ang biyaya sa'yo kasi tama. Yes, mas higit yung ibibigay sa'yo kung tama yung desisyon mo o pinagpasyahan mo sa binigay na pagsubok sa iyo. Saka yan ang pagkakataon mo, ano? Yes. Na masubukan mo yung sinasabi nating bliss. B-L-I-S-S. Yung magiging high ka. Magha-high ka, pero wala kang na-take na drugs. No? Yung may mapulot kang malaking bagay at halos ayaw mo ibalik. Pag naibalik mo yan,
makakaramdam ka ng sinasabi nating bliss. Yes, parang Okay? ang Hindi ko may tuturo sa inyo yung sinasabing bliss hanggat di nyo nasusubukan. kwan sir yung saya mo ay to the highest level ang saya mo sabi nga, kapag Cloud9, sabi nga. nakagawa ka ng tama. Cloud9, chocolate daw yun. Yes. Hindi, ang ibig sabihin ng Cloud9 ay ang saya-saya mo na parang nakalutan ka. Yes sir, totoong saya kasi yung nararamdaman mo Okay, doon. sabi nga, get high with God. Kaya yon, pagka may pagkakataon kayong gumawa ng mabuti, Yes. pilitin mo sarili mo. Gawin mo. Okay, at doon mo mararamdaman, doon mo malalaman yung gusto kong ituro na hindi ko kayang ituro ngayon. Yes, kasi sa kanila, kumbaga nagsasabi lang tayo kung ano yung tama. Pero ikaw pa rin, sa sarili mo pa rin, ikaw pa rin ang magdidesisyon para sa iyong sarili. Okay, Diba, so sir? next. Ako naman tayo sa ikalawang sitwasyon. Okay, ito yung mga simpleng sitwasyon sa bahay, mga estudyante, grade 7. Ito ang dapat yung may saksak sa inyong mga kokote. Okay, simpleng sitwasyon. Pag uwi mo sa bahay, nadatnan mong maraming hugasin sa inyong lababo. Ano ang gagawin mo? Okay, so simpleng kan lang, hindi na tayong lalayo. Dapat maging honest sila sa sagot, sir, Okay. di ba? Okay, yung mga nakikinig dyan ng grade 7, kung Be maraming honest. hugasin sa lababo, nakita mo, ano ang gagawin mo? Ang sitwasyon na to, sir, halos hindi lang minsan sa isang buwan, talagang halos araw-araw minsan. Araw-araw. Lalo Kaya na kapag pumapasok sa trabaho ang mga magulang. Di ba, sir? Sige. So, ano kaya? Be honest sa inyong mga sagot. Kasi mas maganda kung maging honest kayo sa inyong mga sagot. Kung nagawa nyo man minsan ng kwan, ay may tatama nyo rin naman. Maghuhugas ako ng plato. Wow! Hugasan ko ang mga plato. Talaga lang? Ang mga plato upang hindi mahirapan ang mga magulang ko. Very good naman yung mga sagot nila, Okay. Maylin. Huhugasan ng mga plato. Alam niyo, isa yan sa mga pinakamahirap na trabaho sa bahay Ang pinakamahirap na trabaho sa bahay, maghugas ng plato. Lalong-lalo na sa kanila, sir, sa mga mag-aaral. Sige. Pero para malaman niyo yung sinasabi ko sa inyong mga bata na magiging masaya kayo, subukan ninyong maghugas ng plato na kwan. At makikita niyo yung reaksyon ng nanay niyo, tatay niyo. Yes. Okay, sa mga ayaw tumulong sa mga magulang, sabi ko nga sa mga estudyante ko noon ipinagdadasal kong mamatay na sana nanay mo, tatay mo. Para alam mo na Kasi ayaw nilang maghugas. nagagalit sila sa akin. Bakit? Kawawa naman yung nanay, tatay mo. Minamahal ka, pagkatapos ikaw, di mo sila minamahal. Yes. Nakikikain ka sa bahay no, lahat binibigay sa'yo. Tapos ayaw mo man lang tumulong kahit maghugas ng plato. Yes, simpleng Okay, paghuhugas so, man lang, di ba? nung elementary pa nga ako, ayaw ko nang paglabahin ng damit ng nanay ko Bakit? Mas malaki pa ang kamay ko sa nanay ko Yun lang. Yes. At pagkatalikod ko, dinodoble yung nilalabahan ko. Dinodoble ng nanay ko. Kaya Oo. nagre-reklamo Tatay rin. ko nagturo sa akin maglaba. Pagka pupunta kami sa ilog, ang passes ko, kukunin ko mga medyas niya. Maglalaba muna ako bago kami mag-swimming. Tamang-tama, pagtapos ng swimming, natuyo na yung mga medyas. So, mula noon, hindi na ako nagpapalabas sa nanay ko, So, kasi nga, naaawa ko sa nanay ko, kay hirap kaya baka mamatay pa, magkasakit pa nanay ko magkasakit nanay ko, mamatay nanay ko, di ako rin ang kawawa. Kaya noon, pag naglalaba ang nanay ko, naglalaban na rin ako. Ako ang tigakuha ng tubig kasi malayo ang tubig sa amin, mahirap. Hindi katulad ngayon, mga bata, andun na sa loob ng bahay ang source ng tubig. Yes. Oo. Samantalang noon, magsasalong. Ilang kwan pa, 300 steps pa, ang layo. Patapos matarik pa ang dadaanan. Magbobomba ka pa, sir, di ba? Bobomba, kaya hirap pa magbomba. Mas mahirap noon. Tapos binubuhat mo yung tubig. Kaya nga may drum kami noon. Lagi kong pinupuno yung tubig namin. Talagang nakapingga ako ng pinggan. Dalawang timba. Talaga namang kan. Ang tawag namin sa lugar, asiw. So, lagi kong ginagawa yun. Nagkakarga ng tubig. At
kung natulungan mo ang iyong mga magulang, mga kapatid, magaan ang pakiramdam mo. Kahit kumain ka ng marami, hindi sila magre-reklamo. Yes. Ibibigay pa yung ulam sa'yo, O pampalakas mong magkuha ng tubig, sabi ba eh. May mga kwan ng mga kabataan ngayon na kapag kumain na, 'di ba? Kayo yung bibilisan niyang kumain, pagkatapos ng kumain aalis na siya kasi ayaw niyang maghugas. Oo, Sana nga eh. tanggalin niyo yung ugaling iyon or mamaya na ako kakain. Yun. Minsan kasi alam nating mga magulang kung ano yung style na yon. 'Di ba? Mas maganda yung ipakita nyo na lalo na kung pero ang yung mga bata minsan kung may gusto sa mga magulang, saka lang minsan nagpapakita ng gilas na maghuhugas siya, maglalaba, maglilinis kasi pagkatapos niyan may hihilingin. O, 'di ba? Sana wag ganon. Dapat araw-araw ninyong gawin para mas magiging masaya ang inyong mga magulang. Kasi yun ang tama. At saka isa pa, para sa inyo yun, para sila ay matuto. Paano kapag hiwalay na sila sa mga magulang nila, hindi nila alam maghugas? 'Di ba? Kaya nga, sila rin ang kawawa. Saka, akala yata ng mga bata hindi napapagod ang mga magulang. Tama. Akala nila yata, kasi kahit may sakit ako, gumagawa ako eh. Hindi nila malalaman na may sakit ako. Except Yes, lang sir. kung yung rayuma ko, talagang hindi ko, pagka yung arthritis ko nang bumanat sa akin hindi ako makapagkakaila. Talagang halos maluha-luha ako sa sakit. Pero kung lagnat lang, COVID lang, hindi mo ako makikita na bibigay. Gagawa pa rin ako, tatrabaho pa rin. Tama, Kung sir. COVID lang o ano dyan. Pero yun, arthritis talaga. Hindi ko may pagkakaila. Okay. So, yun yung pangalawang sitwasyon. So, Ano tayo, dumako naman tayo sa huling sitwasyon. Ayan. So, bumili ka sa tindahan ng asukal at sobra ang isinukli sa iyo ng tindera. So, anong pagpapasya ang iyong gagawin? Maaaring nangangailangan ka din ng pera ulit dyan. Nangyari na ba ito sa inyo mga anak? Yung sobrang sinukli sa inyo. Binalik mo ba? Bumili ka sa tindahan ng asukal at sobra ang isinukli sa iyo ng tindera. Yung binili mo. Okay, may nag-answer na dito, sabi ibabalik daw. Pero gusto mong palitan yung question? Ano, sir? Pwede bang, sino na sa inyo ang nakasubok magbalik ng sobrang barya? Sino sa inyo ang nasubukan ng magbalik ng sobrang barya? Tingnan nga natin. Okay, raise your hands. Sino sa inyo? Yan, ang dami nag-raise ng kamay, Wow. talaga nasubukan, Nahuli Ayan. kami, sir. Ang lakas ng net mo, sir, Ang dami nag-raise ng hands. Very good. At yan, yung naramdaman nyo noon na saya dahil naibalik ninyo, nalabanan ninyo yung hila ng masama. Yes. Sigurado ako naging masaya kayo. Ang tawag doon, bliss. Okay? Yung na-high kayo dahil sa mabuting gawain. Hindi yung nag-high kayo dahil sa gawin kayo ng shabu, gumawa itong ano dyan. Yes, Fake yun. Fake Yumaman ka dahil sa pagtutulak. Ay, Okay, hindi. so Maganda. naging masaya sila kasi pag magtetake ka nga ng drugs mag-high ka nga naman. Kaya lang fake yon. Yes. Dapat dito ka maging mag-high, Dapat ma-high ka dahil mabuti ang ginawa mo. Dahil Yes. pwede natin masubukan yung nararamdaman ng mga nagtetake ng drugs, yung bliss na sinasabi, yung high. Gumawa ka ng mabuti at kung gaano katindi yung mabuti na nagawa mo na yon, at lalo kailangan mo ang pera, pero nagawa mo pa rin balik, yun, yung naramdaman mo na yon, sigurado ako na hindi mo makakalimutan habang buhay. Yun ang Yes, tinatawag sir. nating high. Get high with God. Yes. Okay. So, naniniwala ka bang may tao na walang konsensya? Naniniwala ba kayong may tao na walang konsensya, sir and Ma'am Stella? Para sa akin, sir, lahat tayo ay may konsensya. Kaya lang, minsan, yun nga sabi ni sir,
nai-immune tayo kapag laging mali ang ating ginagawa. Pero ang konsensya nandyan sa iyo yan. Okay, di ba? Yung kapag nakagawa ka ng hindi maganda, naiisip mo yan na hindi, nasa isip mo yan na mali yung ginawa mo. Kaya lang, dahil sa lagi ka nang gumagawa ng hindi maganda, ng mali sa iyong kapwa, hindi mo na, wala na, kahit nasa isip mo na yun, parang tinotolerate mo na yung sinasabi ng isip mo, ng konsensya mo. Tama ka dyan, Ma'am Estela. Talagang ang konsensya ay nasa atin. Wala kang magagawa. Si Judas nga nagpakamatay eh. Yes. Dahil sa ginawa niya kay Jesus. Tama. Hindi niya matanggap. Nagpakamatay siya. Marami rin dito sa atin ang nagpapakamatay dahil hindi rin ginagawa. Pero hindi ko sinasabing gawin nyo yun. Ang sinasabi lang, ang usapan lang natin dito, ang konsensya ay meron sa atin. Kasi yan ang nagsasabing mali ang ginawa natin. Kahit pa Okay. gaano kasama ang isang tao, sir, di ba? Oo, kahit pa ganun kasama ang isang tao. Pag gumawa ng masama yan, mararamdaman niya. Yun lang at dumarating ang panahon na mawawala na ang kanyang konsensya. Yes. Special kung lang, may mga taong wala rin konsensya, yung mga may sakit sa utak. Kasi excuse naman sila eh. Hindi naman nila alam na pumapatay na pala sila. Hindi nila alam, ganon. Kasi wala sila sa katinuan. Tinong pag-iisip. Pero kung sinasabi nga, mayroon din lang yung lucid time sa korte. Kahit may bagtit yung isang tao, meron pa rin yung time na normal siya. At doon, kung maalala niya yung ginawa niya, makukonsensya siya. Maguguluhan. Okay? So, ganun yan. During lucid time lang yan. Pero kung diretsong talang hindi magandang pag-iisip, hindi siya nabiyayaan ng isip tulad natin, na masasabi natin normal at katanggap-tanggap, lahat tayo ay may konsensya. Bata, matanda, Ilocano, Ibanag, Muslim man, o Amerikano man, Lahat, walang sir, excuse. may konsensya. Walang excuse. Tayong lahat. Pinanganak tayong meron yan, sir. Okay, pinanganak tayong meron yan. Yes. Kaya ang unang-una sana ay yung galaw mo. Kung alamin mo kung tama o mali para itong si konsensya hindi magpapahinga rin. Kasi kung tama na yung ginawa mo, itong konsensya mo magpapahinga rin. Kasi kapag mali yung ginawa mo, si konsensya gagalaw talaga yan. Di ba, sir? Oo nga eh. Kaya lang nga, nagko-complain ako eh. Pag pag lumabag ka sa likas ng batas moral, may ginawa kang masama, nanggugulo ang konsensya. Pero pagka mabuti ang ginawa mo, hindi ka binabati. Pero masaya ka. Okay. Pero masaya ka. Talagang manggugulo yan, sir. Kahit saan ka pa, kahit saang lugar ka pa pupunta, kahit napakagandang lugar ka na pumunta para makalimutan, hindi mo makakalimutan yung ginawa mo, sir, di ba? Kaya yung iba naglalasing eh. Yes. Yung iba Pero after lasing, sir, yan na naman, di ba? Magigising na naman. Okay. 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 So, sa pamamagitan ng batas moral, ang tao ay may kakayahang makilala ang masama at mabuti. Okay, yan yung batas moral natin. Hindi kailangang pumasok ng isang tao sa paaralan upang matutunan ang batas na ito. O, tama ba, sir? So, kasi kagaya ng sinabi ko nga kanina, na nagsisimula ito sa ating bahay, sa ating mga magulang. Natututunan natin ito. So, pagpasok natin sa paaralan, okay, yung mga guro na lamang natin, kumbaga siya na yung mag-e-enhance sa mga natutunan natin sa ating mga magulang. Kasi bata pa lang tayo, mga sanggol pa lang, sinasabi na ng ating mga magulang kung ano ang tama at mali, kung ano yung bad, di ba? Laging sinasabi sa mga chikitings natin na, oy, bad yan, huwag kang manakit sa kapwa, huwag kang manakit sa kuya mo, sa ate mo kasi bad yan, masakit yan. So, yun pa lang, nagsisimula na yung bata na malaman kung ano ang tama at mali at hindi pa siya pumapasok sa paaralan noon, sa school. So, pagdating sa paaralan, mas lalo niyang malalaman kung ano ang tama at mali. Kasi
mga guro naman ang katulong ng mga magulang para sa paghubog ng batas moral na yan sa mga sa isang tao. So, dahil nakaukit na ito sa pagkatao ng isang individual, kaya't ang unang prinsipyo ng likas batas moral sa tao na dapat gawin ang mabuti at laging iwasan ang masama. So, yun yung likas batas moral. Ayan. So, laging ibinabatay ang konsensya sa paghuhusga sa pamantayan ng likas na batas moral. Dahil ang konsensya, malaki ang kaugnayan nito sa likas na batas moral. Ang ating konsensya ang nagiging gabay ng isang tao para masunod ang likas na batas moral. Okay, ibinigay sa atin ng Diyos ang konsensya sa panloob na bahagi ng isang tao. Diba? Nasa loob siya. Ito yung parang nagiging warning device para sa ating mga desisyong moral, lalo na kapag nilalabanan natin ang paggawa ng tama. Okay? So, ang paghuhusga ng konsensya ay batay sa mabuti o sa masama na pagkilos or sa pag-iisip. Okay? May dalawang taglay ang isang tao na likas batas moral. Ito yung pag-ibig sa Diyos at saka pag-ibig sa kapwa. Okay? Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahalin mo rin ang iyong kapwa. Yes. Kasi ang pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat yan. Diba? Okay. At kung iniibig mo ang Diyos, iniibig mo rin dapat ang iyong kapwa dahil dahil ito ay kanyang nilikha. Diba? Maging ang ating mga kaaway, yes. dapat natin silang ibigin. Tama. Tama ba, Sir Arthur? Na ibigin, madali bang ibigin, sir, talaga ang ating kaaway? Hindi naman sa ibigin o pan lang yan. Ilagay lang natin sa isip natin na intindihin sila. Yes. Yung mga nangaaway sa atin ay ganito ang approach kong minsan. Halimbawa, ang isang tao ay pilay at natumba siya, napahawak sa'yo, nasugat pa yung kamay mo. Magagalit ka ba? Siyempre, sir, pilay na nga wag na. Oo, maaawa ka. Yes. Ganon din yung mga tao na nangaaway sa atin. Yun lang kasi hindi natin makita yung sakit kasi nasa utak. Yes, lalo na yung mga may pinagdadaanan, sir, di ba? Kahit yung walang pinagdadaanan, kaya kung isang kapwa ay gumagawa ng mali sa'yo, is dahil may kapansanan. May kapansanan. At ang mga may kapansanan ay hindi dapat inaaway. Yeah. Hindi dapat sinasaktan. Kundi ibigay mo ang lahat ng pagkaintindi kahit pamasaktan ka. Tulad nga ng unang halimbawa na sinabi ko. Yung isang pilay na tumba na pahawak sa'yo, nasugat ka pa, pero hindi ka nagalit. Yes. Ganon din sa mga may sakit sa utak. Pagka nangaaway na lang basta na walang dahilan naman, may problema sa utak niya, may sakit. At she deserves all the understanding that we have. Kailangan din niya ang awa natin. Hindi lang yung mga physical ang sakit. Kahit din yung mga mental ang sakit. Kahit hindi siya may sakit sa utak, sir. Okay, kung alam mo na yung taong yun ay may kumbaga may problema talaga siya at binubuhos niya yung kanyang problema sa pamamagitan ng paggawa ng mali, yung pananakit sa kapwa. Halimbawa, ikaw yung ginawa niya ng ganun, intindihin mo na lang siya. May sakit siya Yes, gawan mo siya mental health nga yes, problema. gawan mo na lang siya ng mabuti para malay mo ma-realize niya na mali yung ginawa ko, ngunit maganda pa rin yung pinakita niya sa akin. Okay, kaya diba? nga ako, pag may nangaaway ganyan, napapatingin, napapangiti ako Buti yung pilay at makita mo agad yung sakit Pero pag sa isang tao teacher pa man din, graduate pa ng HPD, PhD o LD. Hindi talaga. Pagkatapos may problema sa utak,
Kaya kung minsan minsan unfair kung minsan unfair tayo. Ang iniintindi lang natin yung physical ang sakit. Yes. Ang iniintindi lang natin, binibigyan natin ng understanding yung ang sakit ay physical. Yes. Dapat din pati yung may sakit sa utak ay bigyan din natin ng espesyal na pagtingin. Pag-unawa, sir, pag-unawa. Pang-unawa. Yes, kasi yun ang tama, sir, di ba? Oo. Okay. So, yun kasi ang essence nun. Kailangan mong gumawa ng tama sa iyong kapwa. At iwasan mo ang gumawa ng masama. Yun ang likas na batas moral. Kailangan nating gumawa ng tama palagi. Okay, hindi lang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating kapwa. Okay. Lalo na ngayon, nalaman nyo na may sakit din sa utak na dapat inindihin. Malalaman mong dapat na umintindi ka, kaya may makukonsensya ka na ngayon. Kung may nang-aaway, inaaway mo rin, or what? Yes, kailangan magtimpi ka. Kung inaaway, kayaan mo sila, di ba, sir? Oo, kasi may sakit nga Oo, hayaan mo nang away-awayin ka, gano'n. Oo, basta kung ano, balis ka lang, baka mataga ka medyo Huwag lang yung masasaktan ka naman, sir, di ba? Yung sasaktan ka niya ka. physically. Oo, lalayo ka naman. Kung magsasalita siya ng hindi maganda sa'yo, hayaan mo lang kasi hindi ka naman niya. Kasi expression yun ng sakit niya Malay mo kung talagang ganun na siya, di ba, sir? May sakit nga siya sa utak. Okay, so ang dyan, unawain mo na lang yung iyong kapwa kapag ganun siya. Minsan enjoyin mo na lang tinan mo na lang yung bunganga niya, parang puwit ng manok. Ganun Para lang, Ay, oo, sir, tama yung sinabi mo. Kasi kapag titignan mo lang siya, yung bunganga pati yung mata, habang nagsasalita, gumagano'n pa, tinan mo, pati paa, yes. Tinan mo yung ang pangit ng sayaw niya. Tama. Tignan mo lang siya habang nagsasalita, alam mo, mag-i-stop yan sa pagsasalita. Di ba? Okay, so, Ma'am Eileen, ano yung last part natin? Ito, sir. Okay. So, magbigay nga kayo kung ano ang kahalagahan ng likas na moral sa ating buhay. Sa chat box natin ulit, comment box, magbigay ng kahalagahan. Ano ang kahalagahan ng likas na batas moral sa ating buhay? Baka mahirap sagutin yung tanong. Palitan natin yung tanong, bakit kailangang sundin ang likas na batas moral? Yes. Pwede mong ganon. Revise natin. Bakit Bakit kailangang sundin? ang likas na batas moral? Dahil So, kung ikaw, sir, bakit kailangan mong sundin ang likas batas moral? Simple lang. Ano ba kasi ang aral natin sa buhay? Simple lang. Para maging masaya tayo. Ganun lang naman yun Yes, tama. Kung masama kasi ginawa mo, magiging malungkot ka. Kung gumawa ka ng tama, magiging masaya ka. Kahit pa ayaw nila, basta yung ginawa mo, ayon sa likas na batas moral. Kahit pa tumambling-tambling sila. Yes. Okay, Masaya so, ka kasi huwag kapag... kalimutan ano nga ba talagang gusto mo sa buhay mo. Yes, sir. Masaya ka kasi kapag tama yung iyong ginagawa Gumagawa ka ng maganda. Diba? Okay, so yun lang. At meron bang sumagot? Wala ma, mukhang nahirapan sila. so yun lang. Meron dito. Kailangan yung sundin. Dahil ito ay nakakabubuti. Magkakaroon ka ng mabuting magiging magaan ang iyong damdamin. At kapag magaan ang damdamin, ikaw ay magiging masaya. Yes. Kung masaya ka, sigurado gagawa ka rin ng mabuti sa iyong kapwa. Kung malungkot ka, abay, delikado, baka gumawa ka ng... So, makakagawa ka ng hindi maganda, ganon. Kapag ka malungkot ang isang taong minsan hindi niya namamalayan, idadamay na ng malungkot ang kanyang kapwa. Yes. Though hindi naman lahat, ano? Pero kadalasan ganon. Okay, so laging tatandaan mga anak, gawin mong gabay ang iyong konsensya sa tuwing nahaharap ka sa isang mahalagang pagpapasya. Lagi mong iisipin, masama ba ito? Makakasama ba ito sa aking kapwa? Okay? So, ang konsensya natin lagi ang gumagabay sa atin upang
lagi nating sundin. So, yun lamang mga anak. Maasa kami na kayo ay may mga napulot na aral para sa ating discussion ngayong oras nito. Okay? Para sa huling bahagi, Run through. aking ibibigay ang run-through. So, alam kong hawak nyo ang inyong learning activity sheet. Sa ating learning activity sheet, ang kaugnayan ng konsensya sa likas na batas moral. Dito, nakalagay ang susing konsepto, yung mga dapat i-discuss, and then, ang kasanayang pampagkatuto at koda, and then, ang ikalawang gawain, basahin lamang ang mga pangungusap at nangangailangan ng inyong mga tamang pagpapasya at kilos. Lalagyan lamang ng check ang bawat pangungusap. And then, sagutan din ang mga gabay na tanong. Meron 2 gabay na tanong dyan. And then, ang gawain 4, suriin mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon, isulat kung tama o mali. And then may 2 gabay na tanong ulit na dapat nyong sundin at saka reflection. Okay. So yan ang ating run through. Punta naman tayo sa wrap up natin kung ano yung nangyari sa talakayang ito. So una, in-air natin yung ating RBI lesson week 2, ang kaugnayan ng konsensya sa likas na batas moral. Then, greetings. After airing, greetings na agad si Ma'am Eileen. Then, Ma'am Eileen, nag-greetings din kami din ni Sir Arthur sa aming mga estudyante, sa aming mga mag-aaral. So, after that, binasa ko ang ating layunin sa araw na ito. Then, nag-proceed na tayo sa ating live discussion sa pamamagitan ng aking pagbabalik-aral sa week 1 ng isip at kilos loob. After that, nagbigay na ng introduction ng ating paksa si Ma'am Eileen. Then, after nagbigay ng introduction, ay nagpasagot kami sa inyo ng mga sitwasyon. Okay, 3 sitwasyon yon. Then, yun na nagsumagot kayo sa ating mga comment box. Then, after that, discussion ng kung ano ang konsensya, mga halimbawa ng likas batas moral at paano gamitin itong likas batas moral na ito at konsensya. Then, yung last na tanong, may sumagot naman. Okay, then after that, run through ni Ma'am Eileen, then wrap up. Okay? So, ibibigay naman sa atin ni Sir Arthur ang exit announcement. Sir Arthur? Okay, so lagi namin sinasabi, paulit-ulit, kaya hirap ituro, pero sige, ulitin ko pa rin. Lahat ng outputs ninyo, lahat ng page, lagyan nyo ng pangalan at section. Kasi, pag nasosort out na yan dito sa school, nagkahiwa-hiwalay lahat yan. Ulitin ko, lagyan ng pangalan, section, saka subject. Pag-hiwa-hiwalayin ang mga subject. Huwag nyo nang isama yung ESP sa math. Yes. Mawawala yan. Huwag ninyong ilagay sa iisang papel yung summative. Okay, so ganun na laging lagyan ng pangalan para kahit na may kalat, alam namin. Okay, bilang panghuli, gusto kong i-quote yung sinabi ni Pia Mona, maging malaya sa paggawa ng tama. Nasa kamay ninyo ang pagiging masaya. Okay, so thank you sa ating na yung kasama natin dito sa Radio Booth, Sir Dennis Mendoza and Sir Jacel Guillermo. Okay. So thank you. Kabalikan sa ESP 2.0. Bye-bye. Pagkatao'y huhubuging moralidad at pagpapahalaga at
ating tutuklasin. Asignaturang hatid ay pagbabago. ESP. Edukasyon sa pagpapakatao. Dito lang yan sa 106.3 Dance Radio. Ang silid-aralan sa radyo. Ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. For something big. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR FM.